Dear IFM, sabi nga nila, walang shortcut sa buhay. Kung meron kang gustong makuha, paghirapan mo muna. Dahil lahat ng pinaghihirapan, hindi basta-basta mawawala. Pero ang mga dinaanan sa madaling paraan, madali ring madudulas sa mga palad mo. Mga idol at mayora, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Almira. Hindi ko tunay na pangalan. Ako yung tipo ng taong hindi basta-basta nagpapatalo, lalo na sa mga bagay na alam kong magaling ako. Mataas din ako kung mangarap. Kaya naman parati kong ibinibigay ang lahat ng aking makakaya para matupad ang mga pangarap ko, lalo na pagdating sa trabaho. I always wanna be the best. Ang pinakamagaling. Ang pinakamasipag. The best of the best. Besh, oo nga pala, may chika ako sa iyo. Ikaw talaga, Aiden. Nakilang sikadora ka eh. Parati ka may chika. O ano namang nasagap mo, girl? Kilala mo ba si Albert? Yung sa HR department, di ba? Oo. O ano meron? Promoted na, girl. Ha? Eh di ba parang wala pa siyang 2 taon tapos promoted na? Ang galing naman nun. Hindi yun ang chika, baliw. Nakwento sa akin ni ano? Yasmin na yung si Albert nga raw. Kalantian yung hit nila doon sa HR. Ha? Yun yung dahilan bakit na-promote, bakla. Uy, grabe ka naman. Baka naman deserve niya yung promotion. Luka-luka. Hindi naman magaling yun sa trabaho. Kaya nga nagulat silang lahat kay Albert, binigyan ng bakanting posisyon. Grabe. At saka hello no, as if naman na hindi ka pa sanay sa mga ganong sistema ng kumpanya na to. Sipsipan! Ibang sipsipan nga lang yung kina Albert. Oy! Ibang level yung pagiging chismosa mo. Ay, bakit totoo naman? Masyado lang magaling yung dalawang yon kaya never pang nahuhuli. Pero halata naman sa mga tinginan nila. Siyempre, walang aalma kasi nga boss yung babae. For sure! Ginagamit lang siya ni Albert para makuha yung promotion. Kawawa naman. Ganun na nga siguro ka desperado, no? Buti na lang talaga ako, hindi pa masyado. Ay, ba't ganyan ka makatingin sa akin? Anong problema? Ayoko sanang panghinaan ng loob ha. Pero dahil pesyo-up kita, sasabihin ko na sa kung anong narinig ko. Sabihin mo na, ano ba yan? Eto na nga. Ano? Si Shirley ang bet ni Madam na pumalit sa kanya. Kaya parang si Shirley ang ilalakad niya kay Sir Dexter. Uy, ang unfair naman nun. Correct! Mas matagal pa ako kay Shirley, no? At pagdating sa trabaho, mas competent kaya ako sa kanya. Tapos siya yung papalit kay Madam Sungit. Ay, hindi pwede yun, ha? Kaya nga, mas lalong pa panggalingan sa trabaho. Kung pwede sa office ka na tumira ka na dito. Mas lalong magyayabang yang si Shirley na yan. Para Madam Sungit, tumadama impacta mangyayari. Hindi pwedeng mangyari yun, girl. Correct! Kailangan ko yung promotion na yun. Kailangan kong umangat at deserved ko yun. Pero hindi sa paningin ng Madam Sungit. Kaya doble ang challenge din sa'yo. Di bale, hindi lang naman siya ang nagdidesisyon. Kasama rin si Sir Dexter. Kaya sa kanilang dalawa, dapat doon ka magpa-impress bakla. Wait, kasama si Sir Dexter? Oo! Ano bang kasama? Sa kanya yung final decision Final decision pala, ha? Ay. Ano Ano? nangyari sa'yo at parang pangising-ngisi ka dyan? Wala, umorder na tayong dessert. Hiha! Mayora Iska Morena, alam ko na, lahat na nagtatrabaho sa corporate world, alam ang ganitong kalakaran. Kung gusto mong umangat sa trabaho, minsan, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan may iba ka pang gawin na higit pa sa normal mong ginagawa para makuha ang posisyon na pinapangarap mo. At hindi ako naiiba sa kanila. Ngayon pa lang, mga idol, bibigyan ko na kayo ng hint. Matagal na kaming may connection sa isa't isa ni Sir Dexter. Kapag nasa labas ng opisina, pareho naming binibigyan ng satisfaction sa kama ang bawat isa. Pero syempre, kapag nasa loob na ng opisina, boss at empleyado ang aming turingan.
Mayora Iska Morena, wala naman akong plano na pagsamahin ang relasyon namin ni Dexter sa loob at labas ng opisina. Ako nga po tong nagsasabi sa kanya na gusto ko, profesional kami. Pero dahil medyo nanganganib ang aking posisyon na matagal ko nang gustong masungkit, mukhang kailangan ko nang gamitin ang aking alindog at galing sa ibang bagay. Hi. Oh, Almira. Ikaw pala yan. Come in. Past 8 na. Ba't nandito ka pa? May mga tinapos lang kasi akong work eh. Tapos nakaramdam ako ng gutom kaya naisipan kong kumain sa labas. Nadaanan ko yung office mo at nakita ko nandito ka pa. So ayun, naisip kong ayan kang kumain sa labas. Ah, thanks for the invite. Pero kumain na kasi ako ng dinner eh. Okay. Wala naman, baka sakali lang naman eh. O sige, muna na ako ah. Good night. Bye. Wait lang. Oh. Tapos na rin naman ako dito eh. Sabay na tayong lumabas ng building. Pero, alam mo, parang bigla akong nagutom eh. So, I guess, yeah. Pwede kitang sabayang kumain sa labas? Sure ka? Of course. Wait lang kunin ko lang yung bag ko. Oh my God, bukas yung zipper mo. Ha? Ay! Oh, sorry. Ikaw bakit bukas yung zipper mo? Meron bang tao sa ilalim ng mesa mo at may ginagawang milagro sa'yo? Uy! Wala. Actually, mga mag-iisang buwan na rin akong bakante, no? Ay paano? Puro trabaho ang inaatupag ko. Bagong salta kaya kailangan mas galingan. Talaga? Oo kaya, ikaw yung huli ko, no? Last month. Sabado. Mga madaling araw yun sa club. Sa CR ng mga babae sa may dulong cubicle. Talaga yun? Di ba lasing na lasing ka nun? Grabe ka naman, lasing lang. Hindi lasing na lasing, no? Ay, di ba? Alam mo, hindi porket lasing ako, hindi ko na alam mga ginagawa ko. Kaya nga naalala kita agad eh. Bakit naman yun kasi naalala mo? Of course, because first time ko kasing ma-experience yun, yung one night stand na hindi sa kwarto na may ibang nakakarinig sa akin. Challenge nga yun eh. Actually ako rin first time ko rin yun. Bakit ka nakatingin sa pantalon ko? Sarado ng zipper ko Wala ka nang makikita. Maliban na lang kung magre-request ka. Nasa office po tayo, sir. Masyado ka namang mapusok, sir. Ano ba? Wala namang tao eh. Sir, wag po. Sir. Ayaw mo ba? Ang kaba, nasa office tayo eh. Mas delikado kapag may nakakita sa atin dito. So, does that mean na gusto mo? Hoya, ikaw ang galing mo manghuli Almira. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Gusto mo o mas gusto mo? Pwede naman, basta wag lang dito. Sige. Pero may gusto lang akong gawin. Wait lang sandali lang. Ano pa yan? Ito. Mayora Iska Morena, yon ang pinakaunang beses na may ginawa kaming kababalaghan sa loob ng kanyang opisina. Dati naman, simpleng kindatan at malagkit na tinginan lang ang ginagawa namin. Pero tulad ng nasabi ko kanina, kung gusto kong makuha ang promotion na yon, kailangan mag-extra effort ako. Nagtuloy-tuloy ang mas lalong pakikipaglapit ko kay Dexter. Araw-araw, sinisigurado ko na mapapansin niya ang kagandahan at kaseksihan ko. Kapag alam kong wala ng tao sa office, saka ko siya pinupuntahan. At syempre, inaakit ko siya. At trimpleng effort ang binibigay ko kapag wala kaming trabaho. Sino yung tumawag? Si Aiden? Nawala sa isip ko na sasamahan ko pala siya ngayong araw eh. Bala ko nga sanang humabol kaso wala eh.
Kasi naman pinagod mo kasi ako kagabi. Anong magagawa ko? Hoy, ang yabang mo Sino kaya yung unang parating na papagod sa atin? At sino naman ang mabagal makarecover, ha? Teka, di ba? Hindi ba yan napapagod? Kagabi pa kasi naka-standing ovation yan Stop being so sexy. Saka lang yan kakalma. Paano ko naman kasi iiwasan yung natural na sa akin? Sabagay. Dito ka na ulit matulog mamaya para sabay na tayong pumasok bukas. Di pwede. Mahalata tayo sa office niyan. Oo nga. Baka machismis pa tayo nang wala sa oras. Sayang naman. Ay nako, lalo na yung si Shirley. Dakilang chismosa yan Pero okay naman siya pagdating sa work. Kaya siguro, isa siya sa pinagpipilian sa iiwang posisyon ni Madam Sungit. Well, mas magaling ka pa rin. Kaya sigurado akong sa'yo mapupunta yung promotion. Isa naman ako sa mga magdadecide nun Talaga? Sa tingin mo, deserved ko yung promotion? Of course. I'm gonna make it sure na sa'yo mapupunta yun, okay? Parang alam ko kung sana naman ito mapupunta. Hindi pa tayo nagbe-breakfast. What do you mean? Breakfast naman to Ito talaga. Make me come. You make me feel so good. Make me come. You make me feel so good. Make me come. You make me feel so good. Make me come. You make me feel so good. Ay, ano yung eksena? Ano yun? Ano yung eksenang nakita ko sa labas? Ha? Anong eksena? Ay, pwede ba? Hindi ako bulag, no? Nakita ko kung sino kasama mo. Si Sir Dexter. Uy, ano naman ngayon? Talagang hindi ka talaga nag-deny. Ha? Ano meron sa inyong dalawa, ha? Umamin ka, kukurutin kita. Ano, Uy, ano? ano ba? Kayo na ba? Suwawi mo na ba yon? Pwede ba? Naririndi ako sa boses mo What you see is what you get na lang. What you get? Ano pinaplano mo? Ha? Anong plano? Anong ibig mong sabihin? Alam ko na yun Ginagawa mo ba yung ginagawa ni Albert? Para mapunta sa kanyang posisyon? Alam mo, wala ka na ba talaga sa tamang katinuan? Talagang ganyan ka nakadesperada, ma-promote? Hindi mo naman kailangan gawin yan. Kahit anong gawin natin, pabalik-balik na rin mo pa ang Earth, sa'yo mapupunta yon. Paano kung hindi? Paano kung kay Shirley ibigay yun? Hindi naman ako papayag dun. Kaya dapat kong masiguro na sa akin mapupunta yun. Ang galing! Kaya gagamitin mo si Sir Dexter para sa'yo mapunta. Kaya inaakit mo. So? Okay, sige. Ikaw ang bahala. Buhay mo naman yan Pero sinasabi ko sa'yo, digital na ang karma ngayon. At marirealize mo kung ano yung pakiramdam na promote na nga. Pero yung isang dahilan kung paano, dahil sumipsip ko sa boss natin. Ibang sip-sip nga lang ginagawa mo ngayon. Kaya good luck na lang talaga sa'yo. Wala ka dyan. Mga idol, alam ko naman na mali ang ginagawa ko. Na ibang sip-sip ang ginagawa ko para makuha ko ang promotion na pinapangarap at inaasam ko. Wala Matindi ang kalaban ko. Aminado ako na sa lahat ng nakakatrabaho ko, si Shirley ang masasabi kong nakakatapat sa akin. At kung magtatrabaho ako ng patas, sigurado akong matatalo ako. Dahil sa pangarap kong ma-promote, hindi na baling manggamit ako ng ibang tao. Makuha ko lang ang inaasam ko. Mayora Iska Morena, hindi naman sa nagmamaganda ko o kung ano pa man, pero nararamdaman ko na parang iba na ang pakikitungo sa akin ni Dexter. Extra care, extra special. Noon pa lang naman, likas na romantiko na talaga si Dexter. Kaya nga sa tuwing kasama ko siya, ramdam na ramdam ko ang pagiging babae ko. Malambing din siya at ni minsan, hindi niya ako pinilit sa gusto niya.
mas sinusunod ni Dexter ang kagustuhan ko. Kaya nga habang tumatagal, mas lalong lumalakas ang aking loob na sa akin ibibigay ni Dexter ang promotion na inaasam ko. Ano meron? Bakit nakaset up tong dining table mo? This is for you. Ha? Surprise dinner ko sana sa'yo. Kaso, aga mong dumating kaya medyo surprise na lang. Surprise? So, anong meron? Wala lang. Gusto lang kitang bigyan ng isang romantic dinner. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Kung naman nag-effort ka pa talaga ha, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Pero gusto ko. Kasi, maliban sa gusto kitang bigyan ng romantic dinner, may good news ako sa'yo. Ha? Talaga? Yes. At gusto ko nga akong unang magsabi nito sa'yo. So, ano yun? Ayaw mong hulaan? Hindi kasi ako marunong manghula eh. Kaya sabihin mo na lang kung ano yun. Look at me. Elmira, congratulations. Para saan? Oh my God! Ibig ko sabihin, ako yung sa akin binigay yung posisyon? Ako yung na-promote? Yes. Oh my God! Na-promote ako! Congratulations. Oh my God! Yay! You deserved it. Tinrabaho mo ng maigi yan at yun nga sinabi ko sa head natin. Talaga sinabi mo yun? Of course. Alam mo, sa'yo ko gustong mapunta ang posisyon na yon kaya sinabi ko lahat ng lamang mo kay Shirley. Kaya lang baka isipin naman nila na masyado kang pabor sa akin. Baka maging unfair yun. And so, hayaan mo sila. Alam ko namang hindi ako mapapaya sa naging desisyon ko, no? Pero, Enough. Ang importante, sa'yo napunta ang promotion. Isipin mo na deserve mo yon, okay? okay. Alright, we are going to celebrate tonight. And, nga pala, may muntik na akong makalimutan. Wait lang Ikaw ang dami mong pakulo ngayon ah. Siyempre, special night ngayon eh. Anyway, ito, flowers for you. Oh my God, ang gaganda naman ng mga to. Thank you. You're welcome. Now, enjoy na natin itong mga niluto ko para sa'yo. Hoy, alam mo grabe na tong surprise dinner na ginawa mo ha? Ano ko ba? Okay lang yan. Anything for the love of my life. Ano? Ano yung sinabi mo? Ano bang narinig mo? The love of my life? Tama nga narinig mo. The love of my life. Ang galing mo mag-joke, no? Hindi ako nagbibiro. Totoo yung sinabi ko. Maintindihan ko kung hindi mo agad paniniwalaan. Pero uulitin ko, totoo yung sinabi ko. Dahil, Elmira, I love you. Ha? Ano? Pakiulit? I said I love you. I'm falling in love with you. Paano naman mangyayari yan? Di ba wala lang to? We're just having fun. Tama, fun lang to, di ba? Katuwaan, ganun, like, ina-enjoy lang yung isa't isa. Bakit may I love you agad? Because that's what I really feel. Nung una, aaminin ko na this was just for fun. Sex lang. Pero, Elmira, what can I do kung nahuhulog ng loob ko sa'yo? Hindi ka naman mahirap mahalin eh. Okay. Okay, that's enough. Hindi kasi ito pwede. Why? Basta, hindi pwede. Magsisisi ka lang. Iisipin mo na isang malaking pagkakamaling mahalin ako. At ako na yung sasabi sa'yo, okay? Mali ang nararamdaman mo. Alam kong hindi. Akong nakakaramdam nito kaya akong mas nakakaalam kung tama ba to. Kung tama ba to o hindi. Basta one thing na alam ko. Mahal kita. Mayora Iskamo na hindi naman ako ganun kamanhid para hindi madala sa mga malalambing at mabulaklak na salita ni Dexter. Nang gabing yun, nakita at naramdaman ko na totoo siya sa kanyang mga sinasabi. Magkahalong saya at takot ang nararamdaman ko kasi Mayora, dahil minahal ako ng isang gwapo,
mayaman, matalino at romantikong tulad ni Dexter. Pero natatakot naman ako dahil hindi ako sigurado kung kaya ko bang tapatan ang nararamdaman niya para sa akin. O kung gusto ko bang mahalin din siya dahil alam ko naman na hindi ako ang babaeng nararapat para sa kanya. Grabe, nakakapagod. Ginusto mo yung promotion, di ba? Pagtsagaan mo. Dahil pinapagawa sa akin. Yung ibang halos hindi ko na naintindihan eh. Eh, ganun daw talaga. Alam mo naman kung gaano kahirap yung pagiging supervisor. Pero, kaya mo yan? Ikaw pa ba? Oo nga, kaya ko to. Yari dyan sa blouse mo. Natapunan ng kung ano kanina. Kainis nga eh. Paborito ko pa naman to. Di ba, lalabang ko na lang mamaya gamit ang Pride detergent. Di lang puti, kisla puti. Pero baka kailanganin ko ng tulong mo dito para... Magpapatulong ka? Bakit? Di ba magaling ka? Kaya mo nga nakuha yung promotion eh. If I know, may ginawa kang shortcut para makuha mo yung gusto mo. Hindi ko alam yung sinasabi mo. As if namang hindi mo talaga alam yung sinasabi ko. Nakuha mo lang naman yung promotion dahil sumipsip ka kay Sir Dexter, kaya nga ikaw yung first choice niya, 'di ba? Tanggapin mo na lang kasi na you're not good enough para sa posisyon na yun. Kaya better luck next time. Sa bagay, siguro after mong lumande kay Sir Dexter, baka yung head naman natin ang next target mo para ma-promote ulit, ano? Hoy. Alam mo, hindi nakakatuwa yung bibig mo ha. Ibig na makipagtsikahan ka rito. Bakit kaya hindi mo na lang unahin yung trabaho mo? Sabi nga nila, birds of the same feather flocks together. Ay, dan tama na. Hindi magandang makipagtalo sa mga talunan. Bilang ako rin naman ang susunod mong supervisor, I'm asking you to go back to work. Or gusto mong bigyan kita ng warning? Fine, whatever. Pero para sa kaalaman mo, hindi lang naman ako yung nag-iisip kung anong ginawa mo para ma-promote ka lang. Kaya, good luck. Ay, talaga naman. Nakakainis talaga yung babaeng yun kahit kailan. Makagawa ng issue? Correct. Pero, Besh, kung isipin mo mabuti, tama naman siya. Excuse me? Sinasabi mo ba ngayon na mas kinakampihan mo yung babaeng yun kaysa sa akin? Ano? Almira naman, tayong dalawa lang nandito. Paplastikan pa ba tayo? Umamon ka na lang sa akin kung anong ginawa mo kay Sir Dexter. Hindi ko rin naman kasalanan kung halos lahat ng office mate natin yun ang iniisip. Pero ilang taon ko rin tong pinaghirapan. Kaso ang problema nga, kumbaga sa paglalaba, hinaluan mo ng decolor yung puti. Kaya nagkaroon ng mantsa. Nagigits mo ba? Eh sana tinapos mo yung laban ng malinis ang laro mo. Nandaya ka kahit kaunti lang yun, kahit saglit lang, nandaya ka pa rin. Akala ko ba kaibigan kita, ha? Bakit parang mas pabor ka pa sa kanila? Eh kaya ko nga sinasabi to kasi nga, friendly kita eh. Mas masakit na sa ibang tao mo tumarinig. Mayora Iska Morena, aware naman ako na may mga chismis sa kumakalat sa office na nakuha ko lang promotion dahil may something daw kami ni Sir Dexter. Nasumipsip ako para ako ang piliin. Hindi ko magawang magalit dahil lahat ng sinasabi nila pawang katotohanan. Pero inisip ko noon na nag-extra effort lang talaga ako. At alam kong magaling talaga ako sa trabaho ko. Alam ko na deserve kong ma-promote. Kaya sa huli, ang ginawa ko ay pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Hey, I just thought na what if let's go out to eat? Doon sa paborito mong restaurant. Ha? Wag doon. Marami tayong kakilala doon eh. For sure nandun sila. And so? Baka makita nila tayo delikado. Alam mo, sa ginagawa nating pagtatago, pakiramdam ko kabit na ako na kailangang itago eh. O yung OA mo. Mahirap na kasing makita nila tayo. May naisip akong paraan. Ano yun? Let's make it official. Ha? Totohanin natin to. Okay ka lang? Why not? Alam mo naman kung anong nararamdaman ko sa'yo, di ba? Hindi mo lang ako sinagot nun. Sinabi ko na sa'yong wag na nating pag-usapan yan, 'di ba? Sabi mo na okay lang sa'yo na ganito yung setup natin. Tapos hihilitan mo kung mga ganyan. I know. Naisip ko lang kasi na why not? Maintindihan naman nila yun eh. Tsaka isa pa, wala silang dapat pakialam sa atin. It's our private lives. Ay nako, uwi na ako. Wait lang. No, What's happening to you? pinipilit mo kasi yung hindi naman pwede. Ano ang hindi pwede?
Yung maging tayo? Anong mali roon? Pareho tayong single. Pareho tayong magkasama. Magkasundo naman tayo. Then what's wrong? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo, mali nga. Maling mahalin ako. Okay? Teka nga, nagugulan ako sa Almira ha. Kung talagang sinasabi na hindi ka dapat mahalin, na maling kasama kita, then bakit hindi ka lumayo? Ba't hindi mo ako matiis? At bakit nandito ka pa rin? Ba't nandito pa rin tayo? Magkasama. See? Kasi may nararamdaman ka pa rin sa akin. Dahil alam mo na hindi lang to basta sex. You're in love with me. Ayaw mo lang aminin. Okay, sige, gets ko na. Baliw ka na nga. Mag-ibis na nga ako. Hindi ka aalis dito hanggat hindi natin to naayos. Wala tayo nga ayusin. Dahil wala mang magulo eh. Noong una pa lang, parehas nating alam na sex lang ang habol natin sa isa't isa, okay? Tapos bigla mo kong gugulatin ng mga litanya mo. Eh bakit hindi mo ako nilayuan? Dahil hindi ko pa nakukuha yung gusto ko. At ngayong okay na lahat, pwede na kitang layuan. What? What do you mean? Hindi ko alam kung nasa talampakan ba yung utak mo. Sadyang mukha ka lang matalino. Okay, ginamit lang kita para makuha ko yung promotion. Sumipsip ako sa'yo para makuha ko yung gusto ko. At nung napansin kong kayang-kaya kitang paikutin, edi tinodo ko na, sinagad ko pa. At ngayong okay na, hinihintay ko na lang ang last Sunday ng supervisor namin bago ko siya palitan. Tapos, pwede na kitang iwan. And do you think I wasn't aware of it? Sa tingin mo, hindi ko kabisado ang mga galawan mo? Well, surprise! Alam ko. At matagal na. Pero Almira, lalaki lang ako. And I have my needs. And you're sexy. Magaling ka. So kinuha ko na yung chance. Hanap pa ba ako ng iba kung mismong manok na yung lumalapit sa akin? Eh kung ganyan pala yung nasa isip mo, yung sinasabi mo sa akin. Dahil hindi naman natuturuan ng puso kung kailan, paano o sinong mamahalin. And what can I do kung na-inlove na ako sa'yo? Kung naisip ko na gusto kitang seryosohin. So babaliwalain mo na lang yung paggamit ko sa'yo, ganon. Wala na tayong magagawa ron. At wala rin mong pakialam eh. What's important is, I love you, Almira. Pero kasi, Mahal kita. Hindi man maganda yung naging simula natin, I don't care. Ayoko na makipaglaro. I want to make this serious. At mangyari lang yon kung papayag ka. Simple lang naman yung gusto ko eh. Simple lang naman yung solusyon. Sagutin mo lang yung tanong ko. Mahal mo ba ako o hindi? Hindi agad ako nakasagot ng mga oras na yun kay Dexter. Naguguluhan kasi ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Pero, bago matapos ang gabing yun, sinabi ko sa kanya na pwede naman naming subukan. Wala naman sigurong masama kung hahayaan ko ang aking sarili na maging masaya at makaranas ng totoong pag-ibig pagkatapos ng ginawa ko. Sa ngayon, nagliligawan pa rin kaming dalawa ni Dexter. Hindi namin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari. Pero, pareho na lang kaming sumusulit sa mga oras na magkasama kami. Dito ko na muna tatapusin ang aking kwento, mga idol. Susulat na lang ulit ako sa mangyayari sa chapter 2 ng kwento namin ni Dexter. Salamat sa pakikinig, Mayora Escamorer at mga idol. Hanggang sa muli, nagmamahal, Almira.